Rizal, birahin mo ng birahe. Ang galing din dito si Pink Lacson. Pero tingnan mo, akala niya siguro nakakalimutan natin na siya ang nag-author na magtayo ng bagong Senate building dyan sa BGC. Sa halagang initially 24 billion pesos budget. Siyang author niya, na? Actually decided to grant the first request for deferring the adjudication or deferring rendering judgment with respect to the urgent interim release of PRRD. Ano po bang ibig sabihin yan, mga kababayan? Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Goodbye, impeachment! At welcome home, Tatay Digong. Yan ho ay may magandang news tayong maririnig dahil nagrant na ho yung motion ni Tatay Digong. Alam na natin ang kasunod nito. Oh, lala! Ang sarap pakinggan ng mga balita ngayon. Sampal ito doon sa mga durobo na nagpadala kay Tatay Digong. At boxing match! Hindi ko alam kung mananalo ito si The Hire dito kay Mayor Baste. Kung sila ay magkakaroon ng boxing event. Kasi parang patola. Pumatol na. Patola nga. Tawagin patola eh. Pumatol na. Ikaw ba naman eh. Pag ganyan ang tawag dyan, pekon. Pekon ang tawag dyan, sabi ni Aling Ledesma. Kasi, bakit kailangan mong patulan? Pahapyaw. Kayo nga, pag nagpaparinig kayo, di ba? Sabi ni Aling Ledesma, wala naman kayong naririnig na ganyan. Yun lang Pero mas maganda yung balita at yung parang sa akin sa pananaw ko, parang granted na yung interim release ni Tatay Digong. Kaya abangan nyo sa dulo ng ating video. Samantala ito, nakalike ka na ba? I-like mo muna. Share mo na rin. Mag-subscribe ka kung bago ka pa lang. At i-bell all mo para meron kang notification na tatanggap. Andyan lang ho yung join button. Pag gusto nyo sumali sa ating community. Ito, simulan natin. Goodbye. Fourth articles of impeachment. Tumangging sagutin ng House of Representatives ang mga sumusunod na katanungan ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay ang mga tungkol sa mga artikulo ng impeachment na ipinadala sa Senado. Kung aling tanggapan o komite ang naghanda ng draft ng mga articles of impeachment at kung kailan ito natapos. Tungkol sa mga articles of impeachment na ipinadala sa Senado, kung kailan ito nailipat sa mga miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan at kung ito ay ipinakalat sa lahat ng mga miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan. Kung tungkol sa articles of impeachment na ipinadala sa Senado nang ito ay ipinakalat sa mga miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan. Kung ito ay sinamahan ng ebidensya para sa bawat articles na sinisingil o kung mayroong ulat ng komite para sa impormasyon ng mga miyembro upang magpasya kung i-endorso o hindi. Tungkol sa mga articles of impeachment na ipinadala sa Senado, kung ang bawat miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan ay nagkaroon ng panahon upang bumasang mabuti. Hindi nila binasa yan. Yung nagsipirma na mga bakulaw, sige lang ng sige, pirma ng pirma. Hindi nila binasa yung kadami-daming nakasulat doon. Kaya ito yung kine-question ng Supreme Court. Alam nyo ba ang nilalaman ng article of impeachment? Bakit pinirmahan nyo? Ang kapalit nito sabi ni Aling Ledesma, magkano? Di ba? Naku po. Kung babasihan lang sa nilalaman ng article, hindi nila alam kung ano yung mga ibig sabihin.
Hindi nila alam kung ano yung mga kahulugan. Nasilaw siguro sa napakalaking kaperahan. Ayun. Ngayon, sige nga. Ito kasi mas maganda. Kung ito ay wala na at ipatawag ito, sigurado, hindi alam nito ang isasagot niya. Sino yung nasa litrato, nasa video? Tuloy. Ang mga paratang at mga ebidensya bago ilagay ang kanilang pahintulot. Ayon sa kanilang statement, respondents most respectfully beg the indulgence of the Honorable Court and convey the need to decline responding to F, G, and H, and to further respond to inquiry J. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this Honorable Court. And this is especially true because matters referred to the preparation, circulation, and perusal of the impeachment complaint, as well as its attachments, are not governed by any specific constitutional provision or House rules. Abay sa madalit sabi, parang mas mataas pa ang House of Representatives sa ating Korte Suprema. Parang ganito lang yan. Korte Suprema, wala nang tanong-tanong pa. Parang ganito lang yan. Trust me bro principle. Grabe ang House of Representatives. Hindi na iginalang ang mga abogado at Korte Suprema. Samantala, sinabi naman ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na ang utos ng mataas na hukuman para sa Kongreso na magbigay ng mga dokumento at sinumpaang salaysay sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte ay hindi bumubuo ng judicial overreach, kundi isang paggamit ng constitutional power of judicial review. Sa isang Facebook post, ipinaliwanag ni Ascuna ang dalawang sistema ng pagliliti sa korte, katulad ng number 1, adversarial, na tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan iniiwan ang mga partido upang patunayan ang kanilang kaso sa ilalim ng pangangasiwa ng hukom. At ang ikalawa, inquisitorial, kung saan aktibong nakikilahok ang hukom sa paghahanap ng katotohanan at batay sa mga ebidensya. Yan ang dapat yung malaman. Kasi wala na talaga silang isagot. Kahit nga yung mga nagsipirma tikaw mambibigay, parang ayaw na nilang, kasi ang hilig nyo kasi. Dahil lang merong kapalit ang pagpirma. Ayan, sige pirma. Ngayon, eto na. Ilang araw na lang ho. 4 na araw na lang ho. Titignan natin kung meron ba talagang trial na mangyayari. Ang kagandahan pa nito, nagsabay-sabay na ang alam nyo yun, yung blessing. Dahil si Tatay Digong, nag-grant na ho ang motion. Ibig sabihin, tuloy na. Ang kagustuhan ng sambayan ng Pilipino. Tuloy na ang pagbubunyi ng sambayan ng Pilipino na makakalaya si Tatay Digong. At ito, may balita dito sa boxing naman ito. Kayo ho ba, gusto nyo ho bang makakita ng boxing Pero ito lang tanong lang naman. Baka naman kasi pag nabugbog itong si The Higher sa ibabaw ng ring, ipaaresto ito si Mayor. Wag naman ganun. Kung talagang pumayag ka sa deal, walang involved na arestuhan Kasi yan lang naman ang panakot nyo Kaya naman masabi ni Aling Ledesma, kaya lang naman ang tapang-tapang niyan ni The Higher, ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Ngayon hulang yan. Ilang panahon na lang tapos na ang karir nyo. Huwag hong tapang-tapangan. Hindi pwede yung gano'n, sabi ni Aling Ledesma. Totoo nga naman. Baka mamaya, makita natin ito, magkakanta at mag-aawit na inutusan lang ako. Sa ngayon kasi medyo masigasig ang mama kasi nasa kanya ang posisyon Pero, bawi-bawi lang naman yan. Ito makikita nyo, paglaya ni Tatay Digong,
baka mag-confess na itong si Mama. No, sabi ni Aling Lorraine. Pero ito, pakinggan natin yung balita ng saganang mamamayan. Gusto ko makita niyo kung paano, ano yung paliwanag dito mga kasama. Kasi alam mo si Kuya Jen tsaka si Kuya Nelson, makagaling ito eh. Kuya Jen, Kuya Nelson, pasok. Wala naman siya pinangalanan eh. Ang tinutukoy ata niya yung ating hepe ng pambansang pulisya. Ah. Akala niya siguro, hindi kakasa. Kinasahan eh. Ano bang pinagmulan? Ano bang... Hindi ko alam. Basta yun lang ang... ano ba? Yung podcast ba yun? Parang naka-live ata. Podcast ba yun? Oo. Ano tugon ni PNP Chief? Ba'y kumasa? Kumasa? Libre 45 ang ikinasa. Ba? Ano sabi? Sabi niya ay... Ito, pakinggan na lang natin. Akala ko puno na ang sarup judge. Sige nga, ano naman sabi ng PNP Chief? Tama dahil marami ang nasa lanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday sa Araneta, 12 rounds, pwede. 12 rounds sa suntukan para maganda. At para medyo marami-rami ang ma-raise natin, siguro you can find sponsors per round, may mag-sponsor. So let's place their merchandise before each round. So 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong may raise na pondo. Well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng suntukan. And well, sa atin naman, whether he's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling i-set up. At gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta. Naku, yan na naman tayo. Yan naman tayo. Sabi nga doon sa video eh, nagsigaw lang si Kitty, umurong na eh. Di ba? Anak na. Napanood nyo ba yung ina-arrest si Tatay Digong, yung hinahatak ni Mamang Hayer, si Attorney Belgra, Attorney Delgra? Di ba nung biglang umapoy si Ma'am Kitty, biglang napaatras ang mama. Ito pa kaya si Mayor Baste. Kita nyo nagbaboxing yan. Hindi ko na mapakita yung video na nagbaboxing si Mayor Baste. Malakas manuntok ang mama. Oo. Kumpara kasi, dati may training ka. Pero ngayon kasi, wala na. Diba? Hindi ka na nakakapag-practice. Baka mamaya, yung punch, ilang punch ni Mayor Baste, baka mawindang. Hindi makita yung... Set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige. Kung wala naman, di maghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Ayun! Kasi nasabi ko yun. Ba, totoo? Akala ko biro-biroan lang yan. Sabi ni General Jean para sa likod, boss, akong manager mo. Ako ang coach. 20% tayo dyan, boss. 20%. Araneta Coliseum. Medyo, kung madalian yan, linggo na yan. Yun na nga. Baka imposible. Kasi siyempre... Diyan sa Lord de Boxing sa Mandaluyong, meron dyan. Hindi, ako nasagot ko na yung venue. Ganon? Oo. Ako na magbabayad. Diyan tayo sa Philippine Arena. Wala tayong boxing modeling doon. Hindi, maglalagay tayo. Di ba? May NLEX dyan. Oo. Yung kalsada, doon tayo. Sa tapat ng Philippine Arena. Kalsada. Hindi tayo makakakuha ng doon. Ganansya kasi may entrance fee. May sponsors eh. Yung pagpasok mo ng toll, medyo mahal. Kasama na dyan yung pinang boxing. Diba? Para nasa sasakyan yung mga manonood. Pwede. Hindi mo tayo mahirapan sa... Lahat ng mapalingon, bayad. Lahat ng mapalingon. Oo. Pero siyempre, yung General Torre, batak yan, pare ko. General yan eh. Pero palagay ko, ano lang yan. Hindi ko alam kung tototohanin nila yan. Mapapasubo si Bastilla kung bigla niyang atrasan yan. Siya na unang nagsabi. Sa bagay, sa diba? kulturang Pilipino, pag ka at may kumasa, at hindi ka nagkasalimbawa dyan. Sa akin, pabiro-biro lang eh. Dito lang, makaka-relate yung mga kababayan natin dito. Alam mo, naghamon ka ng debate. Yan. Sa Luneta. Sabi mo, magdala tayo ng granada. Magkakabit ka ng dinamita sa katawan. Tapos hindi mo naman pala ikinol. Siyempre, sasabihin, hindi naman ba? Hindi, naghahanap na ng dahilan. Hindi, ito gusto ko, sige, ito gusto ko laban, sige, ito sige ganyan. Ano? Yung mga bagay na imposible eh. Hindi mababa yung credibility. Totoo. Ayun, alam naman natin ito si Mayor Baste talaga namang hindi naman to aatras eh. Kaya nga naghamon siya Kuya Jen, Kuya Nelson. Kung maalala nyo, kung dati yung hardcore pa siya, talagang ibang klase ang postura ng mama noon. Siyempre, dala-dala niya. Saka dugong Duterte yan. Hindi yan yung sumasapaw lang kung sino yung mga nakaupo at nagtapang-tapangan, sabi ni Aling Dolores. Hindi yan kagaya noon. Yan harap-harapan nagsalita, social media, na yun. Na sobrang galit niya. Siyempre, ikaw ba naman, arestuhin mo yung tatay. Diba?
arestuhin mo ng ganun-ganun na lang, oo, hindi mo binigyan ng pagkakataon dalin sa korte ng Pilipinas, ayun, dinala nyo sa dahig. Sino hindi magagalit? Mantakin mo nga yun. Diba? Eto tayo. Nagkakaalaman na nga dito. Sino ngayon? Ha? Diba? Lumabas ang pangalan ni Toto Sen. At ngayon, may lalabas na naman ang pangalan. Oo. Si, ano ba to? PNP na, si Tacson. Eto ha. Merong balita dito. Atty. Sal, birahin mo ng birahe. Ang galing din dito si Ping Lacson. Pero tingnan mo, akala niya siguro, nakakalimutan natin, na siya ang nag-author na magtayo ng bagong Senate building dyan sa BGC. Sa halagang initially 24 billion pesos budget. Siya ang author niya na para lang magkaroon sila ng magagandang opisina. Mga luxurious. Bino ko 24 billion. Grabe, para no? sa opisina ng 24 na senador. Yung 24 billion, lumobo na ng 32 billion peso. Ha? Kung yan ba, sa halip na inotor mo yan, Ping Lacson. Naku. Ito na, si Ping Lacson na ng umuugong dito ha. Ibig sabihin, ito pala, nag-initiate dito sa bagong Senate building, dito sa may Taguig. Oo, pansin nga natin, pinatigil yan, di ba? Kasi overpricing. Sino nagpatigil niyan? Nako, magkakaalaman na. Yan ang bubusisiin at busisiin dapat. Bakit nag-overpricing? From 24, naging 32 billion. Tuloy mo nga, Atty. Sal. Building, para lang kayo maging mayayaman na nakaupo dyan, nagpapakasasa sa kayamanan ng taong bayan. Kung yan ba inilagay nyo sa flood control, o di sana nakatulong. Dapat. Hindi dapat talaga tayo sumusunod sa interes ng ibang bansa, kundi dapat sa interes natin. Yan ang ginawa yung ginawa lang na pagpapatalsik Presidente Duterte. Di ba, administrasyon? Ang parang pinaglaban nila ang interes ng dayo ang ICC. Hindi ang interes ng mamamayang Pilipino. Tama. Tama mga kasama, yung sinasabi ni Atty. Sal Panielo na ito. Diba? Ano ang ginawa nila kay Tatay Digong? Bakit nila ginano ng matanda? Diba? Sino ang mga kasabwat nito? Bigyan natin ng ibalik tanaw natin yung nangyari kahapon. Yung pakikipag agreement, no? Agreement mula sa 20%, nakuha natin ng 19%. Ang sabi ng mama, in-interview sa isang reporter sa Amerika, Pilipina yung reporter eh. Ano daw yung masasabi mo doon sa ilang percent na natanggap natin? Decision daw nila yun. Decision daw ng Amerika dapat di ka pumayag. Saka mali kasi. Dapat hindi mo pinuntahan yan eh. Ano ba kasi gusto mong patunayan na palpak? 1% hindi gaya ng Indonesia. From 32% na tariff, hindi pa dumalaw ang presidente ng Indonesia, nakuha nila ng 19%. Ikaw, alam nyo na nga dito, kahihiyan na huto eh. Oo, bakit? Nak ng tipaklong, nagbida-bida ka, 1% lang pala yung pagmamalaki mo sa Pilipinas. Ano sa tingin sa'yo ng taong bayan? Oo, ginawa ka pang laruan. Ginawa ka pang laruan ni Trump. Mantakin mo mga kasama, nagbida-bidahan, sumagot, ayan tuloy. Akala mo hindi sila in good terms ng China. Sino ngayon nakakahiya? Ngayon, magagalit ngayon sa'yo ang China. Bakit ka nagsumbong doon? At parang humihingi ka pa ng kakampi, sabi ni Aling Dolores. Diba? Tinapat ka na ng China. Tinapat ka na. Wala. Ito ewan ko lang kung mag-i-expect pa to ng tulong sa mga susunod na mga ganap kung sakasakali. In good terms sila. Maliwanag sa maliwanag,
Kung halimbawa, hindi ka makakakuha ng tulong talaga. Never. Ay, problema yan, mga kasama. Problema yan, ha? Comedy lang ang nangyari sa'yo. Oo, doon sa pagpupulong nyo. Gumastos lang kayo ng milyon-milyon para lang wala. Sa 1%. Agrabyado ang Pilipinas. Sabi ni Aling Ledesma. Eto tayo. Total naman, bullshit na tayo sa kanila. Dito tayo sa good news. Tatay Digong. Namimiss ka na namin. Hinahanap ka na ng sambayan ng Pilipino. Kaya ito si Sir Alvin na mga kasama ay magbabalita. Good news ito para sa lahat. Goodness, Lord gracious. What seemed to be a very small win for others is actually a big win for me. Yes, it of course. is an indication that my regard to the judicial proceedings before the ICC is actually still at par with my expectations. Bakit po? The pre-trial chamber majority 2-1 with 1 dissent actually decided to grant the first request for deferring the adjudication or deferring rendering judgment with respect to the urgent interim release of PRRD. Ano po bang ibig sabihin yan, mga kababayan? Ibig po sabihin, hindi pa nila i-decide on whether they are going to approve or they're going to deny the urgent interim release. In fact, they are going to defer it in order to give an opportunity for the defense team through the lead counsel, Attorney Kaufman, to better defend the former president with respect po doon sa motion ng urgent interim release. Maganda po yun, mga kababayan, kasi mabibigyan po ng pagkakataon ang defense team to argue further with respect sa mga bagong information na binigay sa kanila ng Office of the Prosecutor. Yun. Hindi po ito maliit na bagay, malaking bagay po ito kasi mas mabibigyan po ng opportunity ang ating defense team, ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na siya po talaga most likely ay mabigyan ng opportunity for an urgent interim release and for mabigyan ng provisional freedom which should be accorded to all of the accused. Mga kababayan, the former president is an accused, not an convicted criminal. Tama. Kaya po ako talaga ay sobrang nasisiyahan sa development na ito. Bakit nga po? Kasi po, ako po ay nananalig sa judicial proceedings. Ito nga ang masakit dito Akusado pa lang pero nakakulong na. 'Di ba? Akusado pa lang si Tatay Digong pero kinulong na nila. Dapat diyan, walang ganun. 'Di ba? Hindi niyo ikulong. Palayain nyo tapos saka nyo i-hearing. Pero parang dito nakalagay na parang convicted na kasi nakakulong 'Di ba? Pero may good news pa rin. Magandang balita ito at marami tayong natututunan at marami tayong nalalaman sa tulong ni Sir Alvin, ni Sir Ben Tourism. Ayan, subscribe niya At napapaliwanag dito kung ano-ano yung mga bagay at hakbang ng defense team, lalong-lalo na ni Attorney Kaufman. 'Di ba? Isang bagay, isang isang pagpapatunay na talagang kumikilos yung defense team para makalaya o magkaroon ng interim release. Yung interim release naman ay panandalian lang po 'yan habang umuusad yung uusad yung kaso. Ibig sabihin, makakalaya siya habang, andyan yung kaso. Pero, ang pag-asa natin dyan, mabasura agad at mawala ang bisa. So, siguro, ilang linggo, itong interim, sana may grant na. Motion. Yung motion kasi na sinasabi, yun yung nag-grant na. Yung interim release, sana, to follow na lang, baka bukas o next day o next week, sana mabigay na at makalabas na si Tatay Digong. For sure, pag nakalabas si Tatay Digong sa interim release nito, dadagsa ang Pilipino.
dadami ang Pilipino dyan. Totoo yan. Talagang magbubunyi. Ay, meron nga sa US eh. Oh, hindi ko lang may pakita eh. Hanapin ko mamaya. Papakita ko sa inyo. Before the ICC. And this particular development is an indication, is a very vivid example or representation na talagang ang ICC are only making decisions based on the merit. No external pressure should make them decide whether favorable or otherwise doon po sa accused or to the office of the prosecutor or to the victims with respect to the case before the ICC. Talagang napaka-importante po na talagang bigyan natin ng pansin ang nangyayari kasi importante po talaga na si PRRD ay mabigyan ng fair trial before the ICC. Tama. Talagang yun po ay isang indication. It's very indicative of the judicial proceedings before the ICC. Kaya yung mga tao nagagalit na huwag kayong maniwala kasi ganito ganyan, wala akong pakialam sa inyo. Ang paki ko po ay si PRRD. Ang paki ko po ay yung mga taong naniniwala na mapauwi talaga si PRRD sa lalong madaling panahon. Yes po mga kababayan, you heard it right. Si PRRD po ay nag-grantan through the defense team. They were granted with respect to their urgent request to defer judgment doon sa urgent request for interim release na motion nila. So yes, nag-grant po siya sa parteng yan, and that allowing more time for them to submit more evidence, for them to support their arguments. Bakit po ba si PRRD ay dapat bigyan ng interim release? Bakit po ba karapat-dapat na si PRRD ay mabigyan ng provisional release at tumira under house arrest doon sa host country who actually expressed their willingness to host the former president for the time being? This is a good development with respect actually, mga kasama. Oo, yung host country parang meron nga akong nabalitaan yung vlog ni Boss Dada, 'di ba? Nagpapasalamat siya tapos nandun siya sa tapat ng ICC detention. Ang sabi niya doon, naniniwala siya, malapit na. Salamat. At ako rin naniniwala doon. Baka nga yung pag-uusap kaya pupunta si BP Sara sa isang bansa, yun na siguro ang hudyat. Kasi magkakaroon 'di ba sa Korea? Actually ata pabiyahe sila o mamaya yung pagkikita ng mga Pilipino kay BP Sara. Kikitain pala ni BP Sara ang mga Filipino community sa Korea. Oo, sana may maraming mag-cover at makita natin kung ano yung ganap. No? At siyempre, pasalamat tayo. Andyan yung mga vloggers na talagang nakakapag-cover kasi hirap ng visa talaga. Yun lang problema. Tuloy. Kaso po ng PRRD. This is a very important note that we still have faith in the judicial process. We still have faith in the judges to look into the matter, that what's happening before the ICC, the cases charged before filed before the ICC is definitely should go to the fair trial. Tama. So napakaganda po. However, na-reject po yung defense request to additional procedural action. Sorry. I wonder if the letter is here. I'm not sure actually. There. Yeah, sorry. Sorry. So yung another request po na procedural action, the second request was actually denied. So it was because mainly it was unrelated to the main issue. The main issue is there was a request, urgent request from the defense team. Sinasabi po nila, we were not given this particular information which should be vital in our crafting the motion. Kasi nga, yung office of the prosecutor were very much, how do I say that, strong in their statements na hindi kompleto ang pagsumite ng defense team ng kanilang motion to file urgent request for interim release. It is not our problem anymore. The court should decide whether or not incomplete, how they characterize it or whatnot. Ang ibig po sabihin noon, nakitaan po ng pre-trial chamber, majority 2 versus 1. What is ang sinabi nila na, hey, by the way, nakitaan namin with respect to the, although the submission is not complete, as for the
Office of the Prosecutor, we are going to give leeway to the defense team to submit additional documents, to submit additional necessary arguments to raise before the court para mapakita overwhelmingly na talagang karapat-dapat mabigyan ng interim release si PRRD. This is a win for the Filipino people. This is a win for the Philippines. That meron pa po tayong laban dito, kaya hindi po ako nawawala ng pag-asa, mga kababayan. Hindi ako mawawala ng pag-asa hanggat hindi mapauwi si PRRD sa Pilipinas. Tama. This is the beginning. This is the beginning of a positive ripple effects of a positive series of decision that will be favorable to the former president, mga kababayan. So it's very important po talaga na magkaroon pa din po tayo ng paniniwala, magkakaroon pa po tayo ng respeto sa judicial proceedings. Hindi ba ako naririnig? O, tingnan nyo, meron na namang nag-comment na hindi kayo naririnig. So, yan narinig nyo naman mga kasama. Good news ito. Ito ay simula na at yung motion is granted. So, yung defense team ay talagang porsigido na okay lang naman kahit interim kasi at least makalaya. Kasi over 100 days na si Tatay Digong doon sa facilities. Although hindi ganoon kahigpit yung, alam niyo yun, yung nasa selda ka, no? Hindi ganoon, hindi ganoon kasikip. So may nagsasabi na mas maganda ang facilities ng mga ganyang kulungan kumpara naman dito sa Pilipinas, 'di ba? Kaya okay pa rin. Pero siyempre, ang mas maganda, ang kagustuhan natin, makalaya si Tatay Digong kahit interim lang. So ayun nga yung motion na grant na, kaya paghahandaan natin. Baka sakali, in God's will, baka next week, at mag-grant naman yung mga ibang bagay na kailangan na ibigay kay Tatay Digong. At ito may papakita ako sa inyo. Ito ay nangyari, kailan ba? Nung pumunta ata ito si Bungetnget sa tawag nito, sa Amerika para makipagpulong. Yung ating kababayan, ayun, anong ginawa nila? Tignan nyo. At sa suporta nila kay Tatay Digong, ito. Yes, thank you so much for being with us. Kita nyo, bring home. Your presence. Thank you. Ang dami, Nakihan natin, The Patriotic Filipinos. Patriotic Filipinos is a coalition of Filipinos living in proactively corruption. Dami, no? Yan ho'y panawagan na mismo sa Estados Unidos, ang dami rin ating kababayan na nakikisuporta at may panawagan na pauwi na si Tatay Digong. Yan, kita nyo naman, hindi naman nagbibiro yan, Ano yan, laro-laro lang? Sa tingin nyo, laro-laro lang yan? Yung ating kababayan na nakasuot na kulay green at nananawagan na ipauwiin si Tatay Digong. Ayan, kung mabot ka sa video natin ito, ayan, paki-like and share. Maraming salamat po. Bye-bye.